Ayun mga kabakyard, kumusta? So isang buwan bago ulit tayo nakapag-upload mga kabakyard dito sa ating channel sa Gigi Official TV. So ngayon mga kabakyard, ang una nating topic ngayon at sasagutin natin yung ating mga katanungan sa ating mga kabakyard dyan. Sensya na kayo, wala pa tayong gupit, no? So ganyan muna mga kabakyard. Kung napapansin nyo mga kabakyard, marami tayong klaseng antibiotic na tinitinda, no? Iba-iba yan. So ang tanong mga kabakyard, ano daw ang mabisang antibiotic na ibibigay sa ating mga nokma, no? So karamihan talaga customer natin, binibili lang nila Amtil 500 kasi subok na nila mga kabakyard. So tayo mga kabakyard, hindi ganun ang ating irerekomenda sa inyo. So ganito mga kabakyard, ang pagbibigay ng antibiotic mga kabakyard sa ating mga alaga, depende po yan sa kuwan ninyo, nahiligan ninyo mga kabakyard. O depende yan sa kung ano ang mas epektibo sa inyo. Kasi maraming klase ng antibiotic mga kabakyard na ibibigay sa ating mga tokma. Tulad ng mga Amtil 500, Pramoxil, Broxetil, Tripolac, Doxilac, napakarami mga kabakyard. So, ang masasabi ko tungkol sa inyo mga kabakyard ay ito, no? So, ayan, may bumili, Stop muna tayo, konting patalastas. So, yun mga kabakyard, dito tayo para makapagsalita tayo ng maayos. Pasensya na, medyo namamalat mga kabakyard. So, ito, opinion natin ang pwede kong i-share sa inyo mga kabakyard. Lalo-lalo na sa mga newbie. Ayan. Karamihan sa ating mga alaga, ang kalimitan tumatama talaga ay sipon, no? Sipon, halak, pisik. So bilang isang tindero at bilang isang poultry supply na matagal na nagbebenta ng mga accessories, patuka at ano-ano pa sa ating mga nokma. So masasabi ko lang mga kabakyard sa nagtanong, ito yung malinaw na tanong. Ano ba ang pinakamabisang gamot sa hipon, ganito, pisik, ganyan. Yan ang tanong Ano ba ang pinakamabisa? So ito mga kabakyard, inuulit ko, kung ano po yung nahiligan nyong gamitin at epektibo sa inyong mga alaga, pwede yan, subukan. Pero mga kabakyard, pagka hindi umipik ang isang antibiotiko sa ating mga alaga, pag hindi umipik sa loob ng 2 araw, papalitan nyo po yan. Bibili po kayo ng ibang brand. Kasi po, ang ating mga alaga, pag nasanay po yan sa antibiotic na Amtil 500, nasanay yan sa Pramoxil o kahit anong klaseng antibiotic, pag nasanay yan, nai-immune na po ang ating mga alagang manok. Kasi ang bakterya sa katawan ng ating mga alagang nokma ay nag-i-improve, no? Nag-i-improve. Para lang po yan sa damo. Pag inisprayan mo yung damo ng pampatuyo o kaya pam spitfire, halimbawa spitfire, mag-i-spray ka, mamamatay yan pero may tutubo ulit na mas matindi na naman. Ganun po yan sa mga bakterya ng ating mga alaga. So ang pinopoint ko dito mga kabakyard, lalo-lalo sa mga baguhan, pagka hindi umipik ang inyong mga binili, wag nyong sabihin na wag nyong sabihin na ito ay peke. So karamihan mga kabakyard, marami ako na-encounter na ganyan. Bakit daw hindi umiipik? Nakapagbigay na daw sila ng 2 times, hindi pa rin umiipik. Actually ang bigayan yan is hanggang 5 araw, 5 to 7 days talaga ang paggagamot sa treatment mga kabakyard. Pero kalimitan sa una hanggang 2 beses may pagbabago na yan kung maganda yung pagtanggap ng katawan ng nokma natin sa binigay nating gamot. So ito ang pinopoint natin dito, kailangan po natin sumubok ng iba kasi yun nga ay immune po yung alaga natin. Kasi katulad ko, puro Amtil na lang yung binibigay ko sa ating mga manok. So alam ko nasasanay na sila doon, nagiging na sila. Pero darating yung time na hindi po yan i-epic agad. So ang pinaka-diskarte dyan mga kabakyard, bumili kayo ng ibang brand. So yun po ang ibigay nyo. At yan po, maobserbahan nyo na may pagbabago. So hindi po ako doktor, tayo po ay eksperyensado na pagdating dyan. Dahil matagal na po tayo nagtitinda, 9 years na po tayo nagtitinda ng mga poultry supply, mga gamot. Okay? So, para po malinawan kayo mga kabakyard, wala pong maganda na antibiotic. Lahat po yan epektibo, no? Lahat po yan effective. Ang pagkakaibahan lang dyan, kung
na immune na sila doon sa kinasanayan mong binibili. So, yun na po kasi yung binibigay mo noon pa, hanggang ngayon, hindi ka nagpapalit. So, may tendency talaga na hindi na magiging effective yan mga kabakyard. Kasi nga, nagbabago din yung mga bakterya sa katawan ng ating manok na. Ganon din sa mga vitamins mga kabakyard. Katulad na lang ng vitamins mga kabakyard, B50. May mga kalintulad yan na anti-stress na iba-ibang brand lang. El Toro. Ayan, halos magkakaparehas lang yan mga kabakyard. Na B-complex. Multivitamins. Ngayon mga kabakyard, ang maganda dyan, i-alternate nyo, paiba-hibahin nyo para mas maganda yung pagtanggap ng mga vitamins sa ating mga alagang nukma. So ito, hindi ko ito sinishare para lang bilhin nyo lahat ng mga brand. Hindi po. Saka nyo lang po naman bibilhin yan mga kabakyard kung napansin nyo yung mga alaga nyo na hindi naman na effective masyado yung mga binibigay nyo. Yun lamang mga kabakyard. So thank you sa lahat ng mga sumusubaybay at thank you sa lahat ng sumusuporta. Bago man o luma, thank you pa rin. Kung bago ka, salamat pa rin. Kung luma ka, salamat sa pagsusubaybay. So yun lamang mga kabakyard. Comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, GG Official TV ang inyong kabakyard.